For today's video mga ka-friendsi, tayo po ngayon ay magaluto ng bibingkang balinghoy. At hindi nga lang po simpleng bibingkang balinghoy ang ating alutuin. Dahil agawin po natin yan bibingkang balinghoy special. Ay sana all special. At inataniman nga po uli natin yung ating mga pinagtanggalan ng balinghoy. Para nga po kahit tayo'y magluto lagi ng balinghoy ay hindi tayo nauubusan. At kahit nga po are ay maliliit laang ay lamang tiyan din po are. Kaya nga po kada kuha ko ay meron po akong kapalit na tanim para po tayo ay hindi nauubusan. Ay alam nyo naman masyado tayong magutumin kaya dapat lagi tayong may nakukuhang alutuin sa ating tabi ng bahay. Ay lalo na din po ba yan naman pag tagbagyo. Pag naubusan po tayo ng pambili ng bigas ay di may balinghoy at saging tayong anguya-nguyain. Ay are nga po ang kagandahan pag tayo ay nasa probinsya pwede po tayong magtanim. Pero depende naman po yun sa tao, may mga taga-probinsya naman po pero mga tamad magtanim. At kahit sili nga laan po at saka po ay tanglad ay hindi man laang makapagbugsok. Ayun naman po ay na-share ko laang, wag naman po ninyong akadamdamin. At baka po kayo ay mahiyang manghingi. Pagkatapos nga po nating dumaldal ay magyaryad ng balinghoy ay tanggalin naman po natin ang katas. Ay duro po ba yan naman lagi ang erguhin? Ay kaysa naman po tayo ay madayo pa ng pakikipag-erguhan sa kapitbahay ay kayo na lang po ang aking aka-erguhan. At panigurado makakatapos pa tayo ng gawain. At ilagay na nga po natin yung ating kinayod na balinghoy at lagyan na po natin ng gata ng niyog. At lagyan po natin yan ng isang latang condensed milk. At para po lalong sumarap, lagyan din po natin yan ng 2 pirasong itlog. At para nga po mas lalong luminamnam ay lagyan po natin yan ng maliit na gatas na ibap. At hindi na nga rin po tayo dyan naglagay ng asukal dahil nga naglagay na nga po tayo dyan ng condensed milk. At lagyan din po natin yan ng tinunaw na star margarine. At pagkatapos nga po nating halu-haluin yan ay pwede na po natin yang kainin. Uy, hilaw pa yan. Ay nako, ay makahilaw pa nga ni ay ako'y parang natatakam na. Ay natatakam po ba yan naman ako at talaga naman pong hindi natin tinipid sa sangkap yan. At sa pinana nga po natin ng dahon yung ating kawali. Bali 4 na patong na dahon nga po pala ng saging ang ating nilagay dyan. Para po pag nilagay natin yung ating kinadkad na balinghoy dyan ay hindi po basta-basta mabubutas. At hindi rin po agad-agad masusunog yung kanyang ilalim. At dahil nga special ka sa akin na stay yung ating bibingkang balinghoy ay lagyan natin yan ng maraming cheese. At wag na nga po nating patagalin yan mga ka-friendsi, isa lang na natin yan. At kagaya nga po ng pagluluto natin sa bibingka ay lagyan din po natin yan ng bunot sa ibabaw. Bali ang ginawa nga po nating takip dyan ay yung malapad naming yero, yan po ay sinauna pa. At makamasarap po talaga pag naulan ay may masarap na merienda. At ayan na nga po luto na ang ating special bibingkang balinghoy. At dahil nga po 1 oras at kalahati nating niluto yan sa mahinang apoy ay talaga naman pong lutong-luto ang ilalim niyan. At talaga naman pong napakabango din ng kanyang amoy. At atin na nga pong hiwa-hiwain yan at ako'y kanina pa talaga natatakam. At makamasarap din po aring kainin pagka mainit-init pa. Ayan, nung sarap na re. At para nga tayo ay hindi na matakam pa ay ano pang inaintay, sakmali na natin yan. At dahil nga medyo mainit-init pa ay atin munang kutsarahin yan. At dahil nga po espesyal ang ating pagkakaluto ay talaga naman pong napakalinamnam. Ay wag po muna nating aubusin at baka tayo maimpatyo ay nako ay makamahirap na. Mga ka-friendsi, thank you for watching.